Welcome to 211 Ministries. Once again, sa ating mga viewers sa online, welcome. Nasa bagong series tayo ngayon dahil May na ngayon. May. Ibig sabihin, pang ilan na? Fifth month na, kalahati na ng taon. Kaya kapag wala tayong plano, hindi tayo nakaprepare to face the future and doing it today, talagang iiwanan tayo ng panahon. Ngayon, gusto ko lang encourage ang bawat isa sa inyo, maging sa online, maging dito sa center, na please listen to the Word of God, to the move of the Holy Spirit, dahil ang tanging pag-asa natin yung move ni God. Nakita na natin ang ating paraan, ang paraan ng mga tao, paraan ng magagawa ng pera, pero iba pa rin ang magagawa ng merong Diyos. Okay? Ang series natin ngayon, ang topic natin for the whole month is Kingdom Secrets. Nasa Bible ba yan, Pastor Dennis? Hindi tayo nagtuturo ng wala sa Bible. Tinawag ko ni God para ibahagi ang salita ng Diyos at yan ang pwede natin ituro. Kapag tahimik ang Bible, tahimik din ako. Kapag maingay ang Bible, may sinasabi siya, yun din dapat ang ituturo ko. Okay? So tapos na tayo sa Kingdom Movers. Marami, medyo masalimuot yung buhay ng Kingdom Movers. Marami talaga ang possible na masagasaan nun, pero hindi tayo nananagasa. Ang goal natin dito is maintindihan ko anong gusto ni God. So, Kingdom Secrets, our word feed. Yung ibig sabihin, ang goal natin is magpakain. Feed my flock. Yan ang goal ni Jesus. Okay? So, dandahanin natin ito kung paano ito tatakbo. Yan. Okay? Gusto ko lang magsimula sa katotohanan na yung topic natin, meron tayong scripture. Meron tayong scripture na ina-apply sa bawat topic for the whole month. At bawat linggo, may series, so sa loob ng May, may 4 na linggo ang tawag natin ay series number 1, series number 2, pero isa lang ang topic natin. So sa series natin, meron din mga scriptures na pinag-uusapan yon dahil nga, pero ang pinaka-main topic natin ay ito, Kingdom Secrets. Ngayon, si Jesus Christ, pag nagtuturo ng Bible, alam natin gracious si Jesus. Yung pagkamatay niya, kaya kanina meron tayong communion or Lord's Supper, inaalala natin yun, gracious si God. Pero meron ka ring part na dapat mong gawin para maintindihan mo siya. Our God is a covenantal God, Diyos ng kasunduan. Na meaning to say, sinulat niyang Bible, ginawa niyang parte niya, at meron siyang ginawa para sa iyo na dapat meron kang action plan, kaya nga faith without action is dead. Ang laging tinatanong ng disciples, at nasa series tayo ngayon ng ganito, Lord, bakit mo tinuturo ang parables sa marami? Pero ina-explain mo sa amin. Okay? Ito ang question nila. Matthew 13:10, the disciples came to him and asked, why do you speak to the people in parables? Pag parables, ang ibig sabihin niyan ay simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson. Kapag hindi ka aware, hindi ka ready, pumunta ka sa church, pumunta ka sa pakikinig ng word na parang ang purpose mo is pupunta lang ako sa church dahil may crush ako, pupunta ako sa church dahil maraming trabaho sa bahay. So, ibang plano mo, hindi mo makikita ito. Itatago ni Jesus, itatago ng Holy Spirit ang message nito. So tinanong ang disciples, kasi napansin nila yun eh. Hindi ka magtatanong kung wala kang napapansin, kung okay naman. Bakit sa kanila ganyan ang sinasabi mo? Bakit kaya? Ang reply ni Jesus sa Matthew 13:11, the knowledge of the secrets, may sikreto. Yung karunungan, knowledge means information. The informations of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Iklaro natin ito na meron pala mga messages, information na ibinibigay sa iyo, hindi sa kanila. Or ibinibigay sa kanila, wala sa iyo. So, paano mo maintindihan yan? Kaya gusto ko maintindihan nito na kahit anong effort ang gawin ko, kung hindi ipapaliwanag sa iyo ng Holy Spirit ang message niya, lumuha man ako ng dugo, hindi mo ito maintindihan. Ang dapat mong makita, ano ang parte mo sa part na ito. Ang sagot ni Jesus, whoever has, or the person who has a desire seeking for this kingdom will be given more. And whoever does not and will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Dahil ang topic natin for the whole month ay about parables, gusto kong pansinin nyo yung verse na yan, inuulit-ulit yan sa ilang dulo. Lalo yung sa kay Miko yata yung parable of the talents. Inulit din yan. Kung ano man ang meron ka,
babawiin pa sa'yo. Pero kapag meron ka, naging matapat ka kay God, dadagdagan niya pa. Okay? So makita natin yung verse 11, 13:11, the knowledge of the secrets of the kingdom has been given to you, but not to them. Kaya may mga time kapag may kausap ako at hindi naintindihan ng kingdom, hindi na ako nagsasalita. If God will not explain this to you personally, kaya nga mahalaga yung encounter. Without an encounter kay God, magiging religious ang tao. At yan ang dadaan natin. So, anong purpose nitong ating topic for the month of May? Isang topic lang, isang purpose, pero marami tayong mga series along the way. To understand why God is hiding the truths of His kingdom government system to those listening but not grasping, but revealing to those who are open, seeking, and willing to receive. Hindi ito naiintindihan. Hindi ito naiintindihan sa mga taong ang goal lang ay magsimba. Lalo may nakaset ka na, magsisimba ako para mabawasan ang aking guilt, mabawasan ang aking kasalanan. Meron kang purpose sa sarili mo. Pero kung ang purpose mo is to know God, to understand anong purpose niya sa'yo, then magkakatagpo kayo ni God. Kasi si God ay Diyos ng kasunduan. Okay. Bago nating simulan itong pinag-uusapan natin, kadalasan ang ginagawa ko nung tinuturo ko itong parables, talon agad ako dun sa lesson. Without understanding, ano ba talaga ang gustong maintindihan natin? The first part na na-mention, the kingdom of God is like. So pag pinag-usapan natin, kingdom means a system of government. Hindi ito system of religion. Hindi ito system of camps, retreat, or ritual sa church. Hindi ito yung programs, entertainments, or ano paman. Ito ay system of government na kailangan natin sumang-ayon sa paggugobyerno ni God. Kaya nga yung mga tao ngayon, aatin ako, ay maganda doon, may concert doon, artista ang magpapakanta. Si Jesus Christ hindi gumamit ng artista. Hindi masama may mga artista sa church. This is a system of a government that is ruled by the king. Hindi president, hindi prime minister. Pag pinag-usapan natin ang secrets of the kingdom of heaven, this refers to truth about God's rule and reign. Paano siya nagro-rule, paano nagro-reign. At ikaklaro ko na sa inyo, ang number one na kalaban ng kingdom government ay personal government. Marami sa atin ang willing sumunod kay God, pero ito talaga ako Ako masusunod. Dito nyo may kita na kapag pinag-usapan natin ang religion, laging labasan, gracious si God, maiintindihan ako ni God. But as we go along with the series, tingnan natin kung ano yung mga messages na nakatago at gusto nating tuklasin at dito nakatago sa parables, which are often hidden but revealed to those who are open to receiving them. Kapag open ka today, maintindihan mo ito. Pero pag hindi ka open, tapos ang iniisip mo pa, nahugot ko kaya yung plancha sa bahay? Lumilipad ang isipan mo, hindi mo na maintindihan ito. Di ba? Sandali, hindi ko yata napatay yung rice cooker. Hindi ko yata na-on ang rice cooker kasi tatapos sa 11 may nakasalang na kayo na rice cooker sa inyo. So tingnan natin, Secrets of the Kingdom of Heaven. Ito ay pinag-uusapan ang rule and reign ni Jesus Christ. Hindi rule ni pastor. Hindi rin ito reign ni pastor. Ako ay tinawag ni God para ipakilala sa inyo kung ano ang gusto niya. At hindi para mag-build ng kung anumang mga hierarchy or issues dito sa church. Okay? Bilis mo naman. Ito yung series natin. Sa topic na Kingdom Secrets, merong 4 Sundays at ito ang number 1. Kingdom Secrets from Growing Seed. Kingdom Secrets from Fishing Net. Kingdom Secrets from Talent Management. And Kingdom Secrets from New Wineskins. So, iyan yung mga parables na may nakatago na lesson. Na kapag gusto mo lang umattend sa church, gusto mo lang umattend, wala kang goal na maintindihan at marinig ang Holy Spirit, mahihirapan ka sa Word ni God. Kasi, sabi niya, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them, or given to them, but not to you. So, number 1, kingdom secrets from growing seed. Meron ko rito mababanggit na another controversial issue na naman. Ngayon, kung sakaling hindi kayo payag sa maririnig sa akin, huwag kayong maniwala, aralin nyo rin. Okay? Maging sa ating viewers, may mga pastors tayo na nanonood, basta ang tinuturo ko, yung teaching ni Jesus Christ. Away from the teaching of Jesus Christ, wala na tayo doon. So simulan natin. Ito yung text natin para sa ating series number 1.
Yung kaninang scripture na binanggit ko ay para yun sa verse for the topic ng kingdom secrets. He also said, this is what the kingdom of God is like. So ang clue natin dito, number 1, kingdom of God is like. Ang parables ay laging merong word na is like. Lahat ng parables, hindi nawawala yung word na is like, katulad. So ang pinaka main point dito na dapat maintindihan natin, kingdom of God is like. Ano yung ibig sabihin ng kingdom of God? A system of government. A man scattered seed on the ground. Ngayon, iba ito sa scatter na uso ngayon sa online. Ang scatter ngayon ay sugal or games. Itong scatters ngayon na sinasabi noon pa man sa Bible, kaya nauna pa si Jesus sa scatter, no? Nauna na ang Bible sa scatter. Ang scatter is pagtatanim. Sa inyo na magsasaka, hindi issue ito. Pero nga medyo iba-iba mga terminology. Nagbabago na, kaya be careful dahil nga may nagiging obsolete na words at may mga words sa bago, pero iba na ang pagsulpot niya, iba na. Di ba? Okay. Kaya yan, scatters. A man scatters seed on the ground. Verse 27, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. Basta tumubo lang yan, hindi niya alam, matulog man siya o gumising, nandyan lang. All by itself, the soil produces grain. First the stalk, then the head, then the full kernel, and the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle, yung man na nagtanim, to it because the harvest has come. Ito ay unique itong parable na ito, unique sa Book of Mark. Hindi niyo ito makita. May mga parables na nag-i-exist, katulad ng parable of the 5,000. Si Boy, nag-i-exist lang sa Book of John at hindi niyo makita sa Matthew, Mark, Luke. Ito naman, dito lang makita sa Mark. Hindi niyo makita ito sa Matthew, Luke, and John. Okay, so napaka-unique. Iba rin ito sa parable of the sower, iba rin ito sa parable of the mustard seed. So, point number one sa pag-uusapan natin under ng parable, secrets of the growing seed. Kingdom is a system of government. Okay? Bakit ito ang point number 1 natin? Ito ang point number 1 natin kasi siya rin, the kingdom of God is like. So para maintindihan natin is like a seed, tingnan natin ano ba yung kingdom. Kasi pag nagkamali tayo sa interpretation natin sa kingdom, magiging mali ang application natin ng growing seed, yung secrets. Itong intindihin natin, the kingdom is like. He also said, this is what the kingdom of God is like. Katulad. Okay. A man scatters seed on the ground. So, ang kingdom, ang pag-uusapan natin ngayon, paano ito nagpa-function? Paano ito ginagawa? Kasi nga, kapag hindi natin nasimulan ng tama sa word na kingdom, dito nagkakaroon ng problema. Kingdom, ulitin ko, is a system of government. Different siya sa dictatorship, capitalism, democracy, or any other form of government. Kasi nga government siya, hindi siya ritual, hindi siya religion. Kaya pag hindi natin naintindihan at nasimulan ng tama, magiging religious and rituals programs ang church. Na supposed to be ang church ay hindi dapat ritual ang ginagawa, kundi ito ang nagmumove tayo because this is the move of the Holy Spirit. Ulitin ko, when we talk about kingdom, it's, sabi ng iba, relationship yan. Never magiging relationship yan because kingdom is a form of government. Okay? And the kingdom of God, the king is the absolute authority. Pag sinabi ng king, wala tayong magagawa. Nung dumating si Adan at Eva sa Garden of Eden, nag-i-exist na ang ruling at hindi nila pwedeng i-alter. And His will is the ultimate priority to accomplish. Yan ang reason kung bakit may calling. Pag sinabi ni God sa iyo, siya ang may purpose sa buhay mo at buhay ko, hindi ako. At hindi rin ako nagpapastor ng 211 ministries at kami mga pastors and leaders, ang board of directors, for the purpose to run our own thing, but to run the things of God. Okay? The kingdom system of government is like a growing seed. Okay? Dito pasok tayo. Tingnan natin anong connection nitong kingdom of God sa growing seed. Na ibig sabihin, ang seed,
meron na yang built-in system inside. Na kapag binago mo yan, ay itanim ko kaya ang seed sa kumukulong kawali. Malay mo Nas, baka pwede. Hindi, may built-in system yan na tatakbo siya ayon sa gusto niya. Na wag mong i-alter or else ang intention ng Creator ay mag-iiba. At dito nyo makikita, as we go along, kaya sabi ko sa inyo, along the way, makakarinig kayo ng parang first time ko marinig yung pastor, parang mahirap paniwalaan. Oo nga. Kasi nga, marami na ngayon sa aming mga kabaro kong pastor, ministro, or mga church leaders, binago na namin ito. At ako ginagawa ko rin ito na ngayon, nagkaroon ako ng conviction, Lord, may ginagawa yata ako na alter ko ang built-in system ng yung kingdom government, like altering the growing seed. Okay? The church is the agent na tinawag ni God to scatter the word. Yung word ni God about the kingdom, the good news of the kingdom to peoples of the earth. By the way, yung seed ay ito yung word. Ito yung government ni God na nakasulat sa Bible, the word of God na dapat ituro natin, at yung ground ay ito yung world. Okay? Na hindi ibig sabihin kapag nagtuturo ka, kailangan mong pilitin, pigain ang ulo ng tao, ang kanilang kamay para paniwalaan ito. Wala kang magagawa doon. Ang growth ay trabaho ng Holy Spirit. So the earth to them, ang goal natin is, as a church, is to scatter the word to peoples of the earth for them to be restored in this kingdom system of government with their kingdom lifestyle as the model. Na ako dapat, na nagsishare nito, dapat pinapakita ko rin ang modelo papaano mamuhay sa government system ni God. Kasi nga, kinain na ang tao. Kaya makikita mo ang pride, ang ego, ang tao. Hindi ito, ganito ako pinalaki ng nanay ko, wag mong gagananin. Pinipilit natin ang ating personal government kasi mukhang tama naman. Pero makikita nyo ang resulta, how we behave, the way we like it, ay wala rin. Napapagod pa rin tayo. May mga kaibigan ako na yayaman nila. Pero ang problema nila, Pastor, bakit ganito? Kasi hindi nga, ang kingdom ni God government, hindi mo pwedeng i-alter. Dahil ang problema natin, pwede ka magtanim ng seed, pero wala kang magagawa sa growth. Pag nagtanim ka ng mangga at pag tumubo na ganyan, hindi pwedeng hatakin yan para lumago, mamunga na next week. Trabaho ni God yun. Kaya dapat dito pumapasok ang ating kindness and patience to wait on what God is doing. Okay. But today, some of the agents that has been called to scatter the seeds of hope and life turn the system of government into dictatorship and democratic governance. Kapag ang pagtingin mo sa ministry or sa sinasabi ng the kingdom of God is like a growing tree, ay i-grow ko itong church sa aking paraan. Na pag hindi mo naintindihan yung sekreto na nakalagay dun sa word na kingdom, pwede mong baguhin ang gobyerno sa loob ng church. Okay. Hindi tayo against sa government. Ito government sa inside of the church. Ito the ministry. Hindi ito kasama sa Philippine government, American government, or China government. Ito ay dito. Kasi ito ang magiging model. Itong government na ito ay nasa loob ng puso natin. Okay. Kapag binago mo ito, lalong mawawala. The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been hidden. Itatago na ito, hindi na ito ipapakilasa. Tingnan natin, halimbawa na lang. Kapag hindi mo naintindihan ang pinakapuso ni God sa word na kingdom of God, papalitan mo ang form of government dahil ang mga tao matitigas talagang ulo tayo. Galing ako doon. Tingnan mo sa dictatorship. Ang dictatorship church government ngayon na nakafocus sa kanilang denomination, na kapag hindi kayo sumunod dito, yan, dictatorship na. Hindi kingdom. Ang kingdom, king ang nasusunod. Ako din sumusunod lang. Ngayon, ang dictatorship, kung sino ang pastor, sino ang leader, siya nang nasusunod. At ministro. Ang ministro na ngayon at ang pastor na ngayon, ang church leaders na ngayon, ang kinatatakutan. Pero pag nasa labas na itong mga tao na ito, wild. Sa loob ng church, andyan si pastor, tahimik na tahimik, takot na parang sa school principal. Takot na takot ka. Pero pag nasa labas, wild. Na para bang, dito nyo may kita na ang totoong believer, saan ka man naroon, you respect Jesus Christ as your Lord, King and Savior.
Ngayon, kapag ang ginagalang mo na ay yung leader na lang ng church at sa labas, wild ka na, para bang wala naman talaga, nakikita tayo sa lahat ng anggulo ng buhay natin. Naliligo ka, nasa palengke ka, nakikita ka ni God, pero pag naglalaro ka sa kasalanan, ibig sabihin, you are not worshiping and honoring God. You're honoring a person. Ang tawag niyan ay idolatry. Ano ang na-alter? From kingdom to dictatorship. Si pastor na ngayon ang kagalang-galang, at ngayon, kapag nawala si pastor, kinuha na ni God, wala na ring uma-attend. Yun ang number one, at gusto kong i-challenge sa mga kaibigan kong mga pastor na nanonood dito, kapag ang church ay nawala ka at sinag-alisan sila, ibig sabihin, yan ang pinaka-failure ng pastor. Ang naipakilala mo ay ang sarili mo, ang sarili ko, at hindi si Jesus Christ. Uma-attend sila dahil sa akin, hindi dahil sa ginagawa ni Kristo. At ito pa ang isang nagbago sa church ngayon. Democratic church government. Anong ibig sabihin nito? In-embrace ng church ang people's choice. Ang kingdom ay king's choice. Siyang namimili. Na ang tawag ay election. Ang pastor sa kingdom ay tinawag ng king. Tinawag ni Lord Jesus Christ. Pero ngayon ang mga churches, ang pastor nila ay pinagbubutuhan. Ibubutuhan nila ang magiging pastor at hindi na tinawag ni God kung sino ang nakikita nila na mas okay ka sa amin. So bubutuhan nila. At kapag napagbutuhan na, ilalapit kay God o i-ordain na. Dakilang Panginoon, pagpalain mo naman itong aming choice. Itong pinili namin na pastor. Pagpalain mo naman ito na maging blessing sa kayo ang namili niyan. Ang mga pastor ngayong karamihan ay people's choice not called by God. At ang tawag niyan ay democratic form of government. Hindi na siya kingdom of God. Inalter na natin. Kaya ang takbuhan ngayon sa church ay democracy. Kaya nga sabi ko sa inyo na pag hindi natin inintindi yung word na kingdom of God, ang laki ng pagbabago. At ngayon sa democracy, kung anong gusto nating program, anong gusto nating gawin, iyon ang masusunod. At dito na nagsisimula ang split. Ay, hindi, gusto ko ganito. Hindi, bakit may choice ka, Kate? May choice din ako. So, kanya-kanya tayo ngayon. Itong gusto kong paniwalaan, itong gusto ko. Ultimo kurtina, pinagbubutuhan. Ano kurtina gusto natin? Blue? Pink? Green? Dito, si King ang masusunod. Maging ako si pastor, sasang-ayon ako sa Panginoon, sa aking King. Hindi ako pwede mag-alter. At itong sinasabi natin lagi, na ngayon dahil nga democratic na ang form of government sa loob ng church, anong ginagawa nila? Lahat ginagawa na nila. Hindi na yung Bible ang law, kundi nagdadagdag na sila ng bylaws. Hirap na nga tayo sundin ang Bible, magdadagdag pa tayo. At ngayon yung bylaws na ang nasusunod. Okay? So, dandahanin natin. The kingdom secrets is revealed by seeking and applying the governing intention of the King Jesus Christ to the church. Pero kung ang intention natin ay palitan ito dahil maganda naman ito, lagi niyong tatandaan ito, mahirap baguhin ang ginagawa natin, lalo't kapag ang ginagawa natin ay maganda, pero hindi yun ang truths of the Bible. The government inside the church is not denominational government. Dapat ito ay kingdom government system of God. Okay? Then number 2, sa ating topic na kingdom secrets from the growing seed. The Holy Spirit infused life to the seed. Kaninang umaga may nagtanong sa akin sa Masbate, Pastor, ano ibig sabihin ng infuse? Ang nagbibigay ng buhay sa seed ay ang Holy Spirit. Hindi yung galing ni pastor, hindi yung galing ko sa public speaking, hindi yung galing ng aking kurso, ng aking diploma. Kasi ngayon ganun na napupunta ang mga may training ako sa Carnegie Institute of Chicago, magaling ko magsalita. Ang nagbibigay pa rin ng buhay because the one giving life is the Holy Spirit. Kaya wala kang magagawa kahit nag-share ka ng word, sinare mo ang gospel of the kingdom sa tao, ang Holy Spirit pa rin ang magde-decide kung i-reveal niya ang knowledge of the secrets of the kingdom of heaven to that person or not. Alam mo, save to dahil ako nag-share. Wala, hindi ikaw. Ang trabaho lang natin is to scatter the seed. The Holy Spirit is the breath of life from the beginning. Okay, yung alikabok, yung alabok,
Kaya nagkaroon ng hininga because of the Holy Spirit. And in the kingdom, the one working for life and growth here on earth. Itong church na ito, mag-grow ito ayon sa movement ni God. May mga time na ang seed kailangan mamatay muna, di ba? Sa pag nagtatanim, kung magsasaka kayo namatay, tapos ka mabubuhay. Okay. Ang sabi sa verse 27, di ba? Sa 26, nag-scatter ang man. Night and day, whether he sleeps or gets up, yung nagtanim, the seed sprouts and grows. Though he does not know how. Paano kaya lumago yun? Tinanim ko rin lang naman. Dito na ngayon, makikita ninyo na wala sa atin, kamay, ang paglago ng ministry at ng word ni God sa puso ng tao. All by itself in the soil, the soil produces grain. Tandaan natin itong soil na ito, ikaw yan. Itatanim ang word ni God sa puso mo, open ka ba? Willing ka bang maintindihan yan, tumubo sa'yo? May choice ka kung hindi pwedeng tumubo yan. Yan. First, the stalk, yung katawan, then the head, magsisimula ng bumunga kung mais yan, then the full kernel in the head. The man in the parable is passive, not actively involved in the growth process. Active siya sa pagtatanim. Pero ang growth process, nasa tao yan. Choice ng tao kung gusto niyang lumago itong word ni God sa kanya or siya pa rin ang masusunod sa buhay niya. This suggests that the kingdom of God expands independently of human control or effort. Kaya tayong mga pastor, tayo na mga naglilingkod, nagsishare ng word, huwag niyong pigain ang tao kung maniniwala o hindi. Kasi trabaho niya ang pagbibigay ng buhay sa word. Kasi ang tao, like a soil, pwede rin yan, kung ayaw niyang palaguin yan, pwede niyang patayin yung word dahil meron siyang, ang kalaban, ulitin ko ng kingdom of God, kingdom government of God, is personal government. The kingdom secret is seeking it and allowing the Holy Spirit in the growth process. If we will not allow the Holy Spirit, hindi talaga lalago yan. Ang problema, maraming churches ngayon ayaw nila ng Holy Spirit. Siya nga ang naandito. Siya nga ang nagbibigay ng hininga sa ating spiritual life. And last part, anong parte ngayon natin bilang isang church or isang Kristiyano or believer follower ni Christ? Our part is to trust the process until harvest. Kasi nga may kasunduan, gumawa si God ng paraan, hindi siya mag-witness. Tumawag siya ng mga tao, tumawag siya ng 12 disciples from the very beginning to share the word to people. Pero ang Holy Spirit ang magbubuhay niyan sa puso natin. Kaya pag kinakausap ka ng Holy Spirit, pwede mo ring tanggihan kasi may free will ka. Inarinig mo, maniwala ka dyan. Pero alam mo, yun na yung kinakausap ka na. So ang part natin is simply to trust the process. Pag tumubo yan sa iyo o hindi man, problema mo na yan. Basta ginawa ko na. Sa verse 26, balikan lang natin ang first part. He also said, this is what the kingdom of God is like. A man scattered seed on the ground. Yung ground, yan yung earth. Itatanim mo lang, yan yung mga tao, ang soil. Pwede mong patubuin ito or pwede mong patayin ang word ni God. Every time na attend ka ng Bible study, D-group or wherever, nasa iyo kung, maniwala ka dyan, ganon. Bakit ko nasasabi yan? Kasi ganyan ako. Umattend lang ako kasi noon dahil gusto ko lang umattend. Pero pag ayaw ko. Bakit? Nakakain ba yung Bible na yan? Yan ang reasoning ko noon. Maniwala ka dyan, gawa lang ng tao yan. Pero nung naintindihan ko at nagpakilalang Holy Spirit sa akin, ito nagpastor ako. Hindi ako nagpastor. Ang sabi na, nagpapastor niya para kumita ng pera. Yung mga nagsasabi ng ganon, ang aking prayer lang, Lord, tawagin mo rin sila para maintindihan nila. Okay? As soon as the grain is ripe, anong gagawin sa 29? Hina-harvest na ito. Sino mag-harvest na yan? Either ang church or si Lord. Para sa Kanya yun ang harvest na yun. Kapag nag-harvest, ibig sabihin na mumunga. At itong, ang tinanim sa atin, ito yung sikreto dito. Ang totoo talaga na namumuhay ayon sa standard ng Kingdom of God, may resulta. May outward manifestations. May bunga. Kapag hindi namumunga yan, pinatay mo ang word ni God para sa iyo. Ngayon, merong gustong banggitin sa inyo. This week and last week, merong nag-share sa akin na mga magagaling sa business, magagaling sa networking, at gusto kong ipaalam sa inyo na tandaan natin ang
kingdom of God is the form of government inside of the church. Merong mga ginagawa sa labas na worldly, ang standard, ang strategy, pinipilit nila gawin sa loob. Okay, number 1. Sabi niya sa akin, Pastor, dapat meron kang mga motivational take-home words. Narinig niyo ba ito? Pag umattend kayo ng mga motivational meeting, seminars, networking, dapat mayroong motivational take-home words para maalala nila ang na-preach mo. Gusto kong banggitin sa inyo, sa 211 Ministry, we deliberately remove this. Kasi napansin ko, itong aking paraan pag-motivate sa inyo, inaagaw ko ang move ng Holy Spirit. Ang mas mahalaga dito sa atin, anong word sa iyo, nas ni God? Nung nakausap ko si Kuya Rohel Reyes, andun na siya sa Australia, sabi niya, ang realization niya, the last time na naandito sila ni Pastor Resi, sabi niya, isa lang ang napansin ko, kasama ko si na JR noon, Dennis, hindi pala kung ano ang masasabi ng pastor, kundi ano ang word ng Holy Spirit sa iyo. At iyon ang magbibigay ng buhay. Kasi ang word ko lang yun. Hindi ko kayang palaguin yun sa puso mo, word ng Holy Spirit. So yung motivational take-home words natin, inalis natin. Although mayroon tayong questions, 2 questions, application question, para meron tayong pag-uusapan sa D-group. At ang word niya sa akin, itong nag-advise sa akin, sabi niya, sa business, kailangan mo man ng practical guidelines. Na pag-uuwi sila, may practical guidelines. Napansin ko, ito rin ang isa sa tinanggal ko sa aking preaching. Wala akong practical guidelines na ibibigay sa inyo at sa inyo ng mga nanonood sa amin online. You know why? Ang kingdom of God ay hindi practical. Like for example, ang word na forgiveness. Ang word na forgiveness, hindi practical. Naasar ako na, Raymond, nakakainis yung tao na yon. Sabi ni God, forgive Raymond. Doon nasaktan ako na nga nagrabyado, papataw. Hindi siya practical. At ito, nagsweldo ka. Kulang ang iyong budget. Tapos nabasa mo sa Bible, bring your tithes and offering. Practical ba yon? Kulang na ang budget mo, tapos mayroon pang bring your tithes and offering. Hindi siya practical ang kingdom. Ang word ni God, pag sinabi sa iyo, hindi natin pwedeng tawaran kasi pag ipapracticalize natin, bawasan mo. O may nagkasala sa iyo, Edwin, nagkasala sa iyo ng 10. Practical ka, patawarin muna, 3 lang muna. Ang word na forgiveness, hindi natin pwede i-practicalize or bawasan. Pag sinabi ni God, itong challenge sa iyo, Kate, nagkasala sa iyo, patawarin mo. Lord, batuhin ko yun eh. Diba? Joy, ito'y mabigat. Pag nagsalita si God, walang practical. Ang sinabi ni God, pag nagkasala yan, patawarin mo, 10 kung 10. Katulad ng pagpapatawad ko mo sa kanila, ang pagpapatawad ko sa inaalala sa Lord's Prayer. So, when we talk about practical guidelines, sabi ko, kawawa naman itong taong nagsasuggest sa akin, hindi niya alam na ang government ng world, pinipilit niya ipasok dito sa church at ngayon, tumatakbo na tayo sa ating mga paraan, strategy ng business, nilalagay sa church. Wala tayo ron. Babalikan pa rin natin. The kingdom of God is like a growing seed. Siya dapat ang namumutawi. Hindi ko siya pwedeng dagdagan. Before, meron ako niyang take-home words na dadalhin ninyo. May practical guidelines para i-apply mo. Jonathan, patawad ka muna ng 3. 20 na nagawa sa iyong kasalanan, 3 muna, practical. Hindi practical ang kingdom. Pag may word si God sa iyo, it's up to you kung gusto mo mag-grow yan or papatayin mo. Yan yung mabigat yan. Kaya sa mga may suggestion sa inyo tungkol sa kingdom of God, papalitan natin ng dictatorship. Kailangan, pastor, maging matapang ka. Kamay na bakal. Miko, banatan natin, Fea. Kailangan strong ka para at least sila mga itiwalag natin. Yan, di mo nakita mo, ganyan. The kingdom of God. Kung hindi susunod yan kay Kristo sa Holy Spirit, kahit anong tapang ko, wala din. Kasi nag-grow ang word ni God ayon sa movement, nag-i-infuse ang Holy Spirit. Kaya ito narinig nyo sa akin ngayon, i-apply nyo sa hindi, wala na ako, ginawa ko lang ang aking parte. Remember, ang promise ni God sa Matthew 24:14, yan sa tabi mo, Raymond, all in this gospel of the kingdom will be preached in the whole world. I-preach lang sa whole world. Magbagong tao sa hindi ko problema. And the end will come, which is sa mga susunod natin na pag-uusapan. Iklaro lang natin, at 211 Ministries, we deliberately chose the rema of the Holy Spirit. Ang rema, yan yung word na personal revelation ni God sa puso mo. Na ngayon, may sinabi sa iyo, pero ikaw ang magsasabi.
Gagawin ko ito or my personal government rather than the professional manipulative ending. Kasi marami ngayon minamanipulate na ang pulpit ginagamit para i-manipulate ko kayo. Pag hindi kayo susunod sa akin, hindi akong Diyos mo. Kaya ako nang kinakatakutan, nagiging dictatorship. Sundin mo ang kingdom of system government of God or not, wala sa akin yon. Nasa iyo. If you want the benefits of this kingdom, obey. If not, wag na. Kaya nga dito sa atin, ang gospel, ang true gospel is the kingdom of God. Dahil ito lang ang nag-promise, when you seek the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Gusto mo ba ng benefits sa all these things? Seek the kingdom of God. At iyan ay nakatago sa parables. Itong ating application questions. Ano ang pinakita ng Holy Spirit tungkol sa kanyang kingdom system of government? Hindi yung aking practical guidelines sa iyo. Ano ang sikreto na binuksan ni Lord para sa iyo sa series number 1? Series number 1 pa lang ito. Kaya kung kayo may nabanggit ako na parang hindi ako payag doon, Pastor. Okay, try mo. Try mo i-infuse. Ikaw na maging Holy Spirit. I-try mo at tingnan mo resulta kung may maganda para sa iyo. So God bless you. Thank you for listening. Let's pray. Father God, thank you for this time. Maraming salamat dahil alam ko, Panginoon, hindi pala lahat na iintindihan. Hindi lahat may revelation. Lord, I believe in your word. The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to some, not to all. At ang iba, Panginoon, ay nakahang, hindi alam kung ano nangyayari. Father God, I just pray, dear God, sa bawat isa na nasa amin at sa naka-experience ngayon, sa nakikinig sa amin online, I just pray, dear God, for a revelation for them and help them, God, to understand that kingdom is not dictatorship, not democracy, not communism, but allowing the Holy Spirit to infuse life to the seed, to the word, sa mga puso ng tao. Lord, I just pray sa mga kasama namin na may dinadaanan sa oras na ito. I just pray, dear God, for healing. Lord, alam ko na when you infuse, God, sa mga nagkakasakit, they can have life. And I just pray, God, sa amin na naandito, anything na natutunan namin at narinig namin, help us, God, to bring this to life and show the testimony that Jesus is alive. We honor you, God, today. We worship you. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon.